ko. So, as a independent student, halimbawa, wala kang mga magulang na sumusuporta sa iyo like financially. So, kung may goal ka talaga sa buhay mo is yung mag-iisip ka talaga ng way kung paano matupad yung mga pangarap mo sa buhay. Kung ano ang mga So, let's watch this mga ka-Indies, mga ka-NC. So, kung paano ko ito nakayanan within whole day and lalong na kapag may pasok. So, makikita nyo kung ano ang mga ginagawa ko araw-araw. Let's go! Ngayon, ang gagawin natin is maghuhugas ng pinggan. Let's watch this, mga ka-Indies. Makikita nyo mga ka-Indies kung gaano ako katatag bilang isang working student. So, ito yung mga kadalasan ginagawa ko araw-araw, lalo na kapag walang pasok. Yun, na-stop ako sa paghugas ng pinggan kasi nga yung isang alaga ko is nagpupupo, then kailangan ko siyang hugasan ng niya. So, ngayon, let's continue! Makikita nyo rin mga ka-Indies kung ito yung mga kadalasan na ginagawa ng isang ina, di ba? Siya yung nag-aalaga sa mga anak niya, siya yung magluluto, siya yung maghuhugas ng pinggan, siya yung maglalaban ng mga lalabhan, at iba pa. Maglinis ng bahay, ganun. Pero ngayon, parang hindi ako maglinis ng bahay. So, iba lang makikita nyo sa araw na ito. Pero yun yung kadalasan mga ginagawa ko araw-araw bilang isang working student. Okay? Kung may kapares man ako dyan isang working student, maging strong na kayo lagi. Laging magdasal kay God na malalampasan nyo lahat ng mga pinagdadaanan nyo. So, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo, surrender nyo lang yan kay God. Tapos, kung gusto nyo umiyak kayo, ilabas nyo yan para hindi maano dito sa bibig nyo. Yun yung isang secret na kapag may dinadamdam ako or like, namimiss ko yung family ko, umiiyak lang ako minsan sa, yan. Ilalabas ko lang siya para mas masarap siya sa pakiramdam kapag nailabas mo kung anong mga nafe-feel mo. Laban lang para sa pangarap sa life. Yun naman ang purpose natin, di ba, mga guys? Kung bakit tayo nagpo-persecute, kung bakit natin nilalabanan yung mga dapat labanan, lalong-lalo na sa journey na ito, na nag-aaral ka pa lang, tapos wala kang mga magulang na sumusuporta sa inyo, like nagbibigay ng financial needs, like kahit nga pag-comfort sa'yo, wala. Like ako, wala. Kahit si mama, si papa, yes, I am a broken family, but as of now, hindi ko na-feel sa kanila yung pag-communicate sa akin, like magtatanong na kumusta, okay lang ba ako, gano'n. Hindi ko yun na-feel sa mga magulang ko. Minsan hindi na sila nagsasabi na ano na ako, ano na ba yung nangyari sa akin. Pero ang mas maganda nito is hindi ako nagpapadala sa kung ano mga pagsubok na dinaranas ko. Tapos, laban lang. Tapos salig lang kayo. Someday, sabi mo, ay, worth it ang lahat ng mga pinagdadaanan ko, lahat ng mga pinaglalaban ko para lang magpapad yung mga pangarap ko sa buhay. Kaya hugas na tayo ng pinggan para matapos na magising yung isang alaga ko. Kasi may dalawang alaga kasi ako. Lalo na ngayon, walang pasukan, hindi pa pasukan. So, dito ako, bahay lang ako lagi. Ayan. Ang hirap maging mahirap mga ka-Indies, mga ka-NC. Ang hirap maging mahirap. Yes, dapat is labanan mo hanggat kaya. Huwag kang magpapadala sa kung ano mga problema, sa kung ano mga pagsubok. Dapat laban lang, fight lang. Yun. Para matupad yung mga pangarap sa buhay.
Someday, matutulungan mo yung mga kapatid mo, yung pamilya mo na maiahon sa kahirapan. Paano yan? Kasi pinanganak man ako ng mahirap. So, bonus na lang kapag someday is, ano yan? Ganda din, kung may problema ka, may dinadamdam ka, pwede ka rin makinig ng mga worship song, yun. Masarap sa pakiramdam na pakinggan kapag may problema ka, kapag may isip ka na mas makakagaan siya ng feeling. Next, maglilinis tayo dito sa magwawalis lang. Let's go! Ginagawa ko ang pagwawalis gabi, minsan araw. Yan, kapag madumi dito sa... Next is, magliligpit tayo ng higaan. Ito, kailangan nating tupiin. Yun. Para hindi masyadong makalat. Lahat ng mga basic na is ginagawa ko dito nighttime. So, after almost mga 10 or 9, diyan, matatapos ako sa mga ginagawa ko. Mga 9 or 10 at nighttime. So, pasok ko sa room kapag yun kapag walang pasok. Pero kapag may pasok is, yun nga, same pa rin pala, mga 9 or 10, yun, natatapos ko na yung mga gawain ko. So, as a, independent student, kung wala kang mga magulang na, halimbawa, wala kang mga magulang na sumusuporta sa'yo, like financially, so, kung may goal ka talaga sa buhay mo is, yung mag-iisip ka talaga ng way kung paano matupad yung mga pangarap mo sa buhay. Kung ano ang mga ano yung pwede mong gawin para malampasan mo yung mga pagsubok na yun at matupad mo yung mga pangarap mo. So, isa na yun is kung kaya mo maging working student, so you try it. Mag-working student ka or kung kaya mo yung like Monday to Friday, mag-aaral ka, then Saturday to Sunday is magtatrabaho ka, maghanap ka ng hanap buhay ka para may magamit ka na pera sa kapag nag-aaral ka. So, yun, pwede rin mag-business ka if nakay-talent or nakay-passion mo nga mag-business like or either marami naman kasing way kung paano makasustain sa self mo. Like, for example, isang independent ka. So, maraming way kung paano matupad yung mga pangarap mo. Hindi naman ibig sabihin na, like, broken family ka, hindi nagsusuporta yung mga magulang mo, wala ka ng pag-asa na makapagtapos ng pag-aaral. So, maraming mga way kung paano ka makapagtapos ng pag-aaral. It's up to you na lang if tapulan ka or it's up to you if i-pursue mo talaga yung mga goals mo sa life. Ako kasi kahit mahirap, ma-feel mo yung pagod, pero kapag iniisip mo na someday worth it lahat ng mga pinagdadaanan mo, lahat ng pinaglalaban mo, someday matutupad mo yung mga pangarap. Parang alam ko naman na ang hirap minsan ng mga challenges na binibigay ni God. Pero ang isang way lang dyan is you need to pray, salig lang kay God, and then hindi ka dapat sumusurrender. Kasi kung may problema, di ba? Kaya nga, kung may problema, may solusyon. It's up to you na lang on how you're going to handle it. And then yun nga, hindi nga ako makapaniwala nga sabi ko dati na sabi nila na mag-working student ka na lang, ganon. Sabi ko, ayoko kasi mahiya ako humingi ng mga kailangan ko.
mahiya akong lumapit like kung ano yung mga kailangan ko, tapos hingi ako ng kung ano. So, sabi ko noon, wag na lang, ana-ana. Pero nung time na na-feel ko yung para, I think I'm still grade 9 in Tagibo Elementary, in Tagibo Agricultural Vocational High School, doon ako nag-aaral dati. So, nung time na grade 9 ako, pag uwi ko, si mama is nag-aano ng tindahan sa, parang sa sentro. Tapos, nagtitinda siya doon, so, dahil sa sobrang busy, so hindi na siya nakapagluto ng pagkain namin, like pang lunch. Yun, pag uwi ko talaga sa bahay, as in, walang makain. Yun, ang hirap ng buhay, as in. Walang makain pagdating ko sa bahay, tapos sobrang gutom na yung, sobrang sakit na ng tiyan ko, kasi, yun nga, nagugutom na. Then, as in, umiyak ako doon sa gilid ng, part ng tindahan ni mama. Sabi ko, bakit Lord? Yun, marami akong tanong kay God, bakit nangyayari yun, bakit ko pinagdadaanan yun, hindi naman ako, naging mabuti naman akong bata, naging mabuti akong anak ni mama. Tapos sabi ko, paano ba to? Yun, nakapagsabi ako sa sarili ko na, siguro, try ko kaya mag-working student. Try ko kaya maghanap ng way na hindi ako mag-aano kina mama. Kasi, hindi naman talaga kaya. Ganon. Mararanasan ko talaga yung mga ganon. Kapag hindi ako maghanap ng ibang way, yun. Sabi ko, Lord, siguro sana mag-working student na ako, then makaano ako ng mga mabubuting tao na tutulungan ako. So, yun. At that point, umiyak ako. Tapos, that time, binigyan na lang ako ni mama ng pandesal. Yun, para may makain lang. Tapos, makabalik ulit sa school. Yun, as in, na-realize ko doon sa time na yun is, grabe ang hirap pala. Tapos, after that time, how many days, how many months, ayun, may nag-ano sa akin na, kung gusto ko ba daw mag-working student, so yun, nakapag-decide ako, kahit si mama, hindi sana siya, tutol sana siya sa, pag-working student. So, yun nga, sabi ko, kailangan ko na mag-decide ng sarili ko. So, yun, napag-isipan ko na, try ko kaya. Baka kayanin ko naman siguro. So, yun, sabi ko kay God, Lord God, thank you. Tinupad mo yung dinadasal ko na sana, yun. Kahit itry ko lang, pero hindi nga ako makapaniwala nga. Nung nag-transfer ako dito, grade 10, but hindi ako makapaniwala until na magsi 7 years na ako dito, then in God, thankful ako kay God kasi ngayong pasukan is magpo-4th year college na ako. Malayo-layo na ako, pero malapit na ako, pero malayo pa sa katotohanan. Pero ang gagawin ko always lang pray kay God na gabayan ako sa sa journey ko, like ngayon mag 4th year college na ako. So as a special education yung kinuha ko, so very talaga siya kasi yun, sa field na kami mag-duty na kami doon, mag-FS na kami, then next sem is mag-ST, like student teacher, yung ikaw na talaga yung magdi-discuss sa school, ikaw na yung ng grade ng mga bata. So, ang lagi ko na lang iniisip is, lagi na lang ako magdadasal kay God na sana makayanan ko lahat, malampasan ko, tapos mapasa ko lahat ng subject, like hindi ako gusto ko kasi tuloy-tuloy, sana Lord, pinagdadasal ko din kay God na sana next year, as in, makakapasok ako. May pangmalaki man ako nila, mama, then makahanap ako ng trabaho para makatulong ako sa mga kapatid ko, mapaaral ko sila, then may angat ko yung aming mahirap na buhay dati. Na-feel ko naman ngayon unti-unti, pero hindi pa, kasi, na-feel ko pa rin yung hirap. And yun yung story sa life. Hindi pa yun lahat ha, parang 1% pa lang yung nasi-share ko. Marami pa akong mga mahihirap na karanasan noon na hindi ko masasabi na
kapag maano yung mga story ko dati is for sure maiiyak kayo. Ako nga, hindi ko nga kaya masyadong i-express kung ano yung mga pinagdadaanan ko noon. So, ang tanging magagawa ko lang ngayon is salig kay God, lagi lang magdasal, salig lang sa self, always lang sa imong self na kayan para sa pangarap. Yun mga kainday, yun ay yung parang 1% lang sharing sa story ko. Hindi pa yun kabuuan. 1% pa lang yan. So, yun yung mga yun yung dahilan kung bakit until now lumalaban ako sa buhay. Kung bakit until now naging strong ako na labanan lahat ng pinagdadaanan sa buhay. So, that is for today. I hope makagain mo atong yun nga, ma-inspired sa mga kagaya ko na naghihirap din. So, I hope na nakahatag sa inyo mga idea, nakapagbigay ako ng mga idea kung paano maging strong, kung paano maging matatag sa buhay. And please like, share, and subscribe my munting YouTube channel. Bye-bye!